Habang tayo nakatayo mga kapatid ay nais kong anayahan ang bawat isa sa pagbubukas ng ilang ng talata ng Bible na kung saan ay ating tutunghayan upang kunin nating teksto sa oras nito. So in the book of 3 John chapter 1 verse 2, inyo na lamang pong sundan mga kapatid sa Tagalog, babasahin ko sa wikang English. In the book of 3 John chapter 1 verse 2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. For I rejoiced greatly when the brethren came and testified of the truth that is in thee, even as thou walkest in the truth. I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. Amen. At Diyos ang siyang magpala sa pagbabasa ng mga kasulatan sa oras na ito. Tayo makakaupo mga kapatid. Praise God, purihin pangalan ng ating Panginoon. Amen. Isang magandang umaga, pagbati sa lahat, sa mga anak ng Diyos. Amen. Bawat sumubay nagagalak, mga kapatid. Hallelujah. Ano siya? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Amen. Napakasarap tignan mga kapatid, ang mga pusong punong-puno ng kagalakan. Amen. Napakasarap tignan ang mga mukha na nag-uumapaw ang kagalakan. Amen. Dahil ang Diyos ay may ginagawa sa ating mga buhay. Na kahit na kuminsan ang kaaway ay gumagawa ng mga pamiminsala, gumagawa o naglalagay ng mga bagay na ikalulungkot, pero sa lahat ng ito, ang mga anak ng Diyos ay patuloy ang kagalakan ay naghahari sapagkat alam natin mga kapatid, may mga kalungkutan man, pero merong Diyos na gumagawa upang ang bawat kalungkutan palitan ng kagalakan. Amen? Merong mga pagsubok man na ating hinaharap, pero merong Diyos na gumagawa na nagbibigay tagumpay sa bawat isa. Kaya I believe mga kapatid, ang kapisanan ito ay kapisanan ng mga mananagumpay. Hallelujah! 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 Hindi sa galang ng Amen. sarili. Amen. Hindi sa galang Diyos na gumagawa, na nagbibigay ng kalakasan, nagbibigay ng lakas ng loob, nagbibigay ng tagumpay. Amen. Sapagkat ang tagumpay ay sa ating Panginoon. Sabi ng Bible, ang tagumpay belongs to Him, the victory and the glory and all, lahat ng mga bagay ay nagmumula sa ating Panginoon. Kaya naman tayo ay nagse-celebrate sa bawat mga panahon na kagaya nito, nagse-celebrate ng pagtatagumpay. Amen. Sa ngalan ng ating Panginoon Jesus. Amen. Purihin ang pangalan natin, Panginoon. So, salamat sa Diyos. Purihin ang pangalan natin, Panginoon. Purihin, palakpakan natin, Panginoon. Amen. Amen. Praise God. Purihin ang Diyos. Salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kanyang biyaya, sa patuloy na kalakasan, na patuloy na ibinabalik ng Panginoon. Amen. Dahil nga, hindi maiwasan ang ating mga katawan ay, of course, ito ay merong limitasyon, napapagod. Amen. Sa kabiyay, sa kapanood pa rito, at kuminsan ay mas lalong higit na nakakapagod, mag-inisip ng mag-inisip. Amen. Sapagkat mas malaking, sabi nga, ang mas malaking factor ang pangangayayat ng tao ay sobrang kakaisip. Malaking factor ang pagniwang o pagluya ng katawan dahil nga sa mga stress, sa mga presyo na naranasan. Amen? Ngunit salamat sa Diyos na siya ay nagbibigay ng kalakasan sa atin. Amen. Sa pamagitan ng kanyang salita ay pinapaunawa. Wala tayong dapat ay pangamba, kundi ang bawat mga kabigatan ilapag sa paanan ng Diyos at nangako siya, bibigyan niya tayo ng kapayapaan, ibibigyan niya tayo mga kapatid ng kagalakan, bibigyan niya tayo mga kapatid ng kapanatagan sapagkat sa kanya ay walang bagay na mahirap, sa kanya ay walang bagay na imposible. So salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Amen. Bawat araw na ang Diyos ay nagbibigay ng kalakasan. Amen. Salamat na hindi nagiging hadlang ang bawat mga kapagalan o problema na naranasan ng mga anak ng Diyos, kundi patuloy ang kagalakan. Amen. So, salamat sa Panginoon sa buhay natin mga kapatid, Brother Alfonso, na ilang mga araw na ay pabalik-balik. Nung nakaraang Merkules ay nung sila ay pumunta sa Masbate, dumaan ng bahay, kami naman ay nasa Makabug. So, hindi kami nagpangita, hindi kami nagkasalubong sa daan. At sabi ko, kung alam lang sana namin kung merong usapan ay maaring siguro gamit na lang natin ng L3 para at least kahit paano ay maging komportable. Webes ng tanghali. At dumating sila at umuwi ng Kabasan, punta naman ng
Tumalaytay. At kahapon naman, kami galing Mandaon, at silang umaga, umalis na sila, umuwi na ng Kabasan, kami naman punta ng Mandaon, at pagdating na sa Mandaon, biglaan, punta naman ng Masbate. Pagdating sa Masbate, kami pa rin nagpangita. Walang mga usap-usapan. Pero nagpangita. So, gabi na rin kami nakauwi. So, paswasan na ang patakbo dahil inisip ko ating mga kapatid, kung hihinayan ko pa ay mas matagal sila makakauwi dahil mabuti lang sa amin dahil nga kalsada, ngunit ang kanilang uwian ay rough roads pa at pababa pa. So, pinaspasan na lang namin pag-uwi. Salamat sa Panginoon na siya ay Diyos na nag-iingat. Amen. Bagamat ramdam ko kanina ang pagod sa pagbangon, pero dahil sa gawain ay hindi pwedeng indahin yung pagod. Amen. Amen. Praise God. Kundi ang bawat isa ay patuloy na ipaglingkod ang ating buhay. So, salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan at bukas ay gawain. Pagkatapos ay biyahe naman pa Masbate ng hapon. Pagkatapos gawain, kinabukasan ay Aroroy naman sapagkat kinakailangan namin i-secure ng aming ticket para sa Merkules. Kumbaga magpa-reserve na sa aming biyahe sa Merkules. So, bagamat hindi tayo magpangita sa next Saturday, pero ang gawain ay patuloy pa rin dahil dito ng ating mga kapatid, Brother Gozo, Brother Berchun at Brother Mayer at the rest ng mga brothers, nandito pa rin. So kami lang naman pamilya ang hindi nyo makasama this coming Saturday, pero higit sa lahat ay hindi nyo man kami makasama, ang Diyos ay inyong kasama. Amen. Madalas na sabihin mga kapatid na sa pag-alis namin ay hindi na namin dadalhin ang Diyos para sabihin ay wala ng Diyos sa gawain, kundi ang Diyos ay laging naroon kapag pinag-usapan ng kanyang salita, ang Diyos ay laging naroon. So, ang kagalakan ay sa Panginoon, bagamat minsan ay pag hindi natin nakikita ating mga kapatid parang kulang, pero ang kagalakan, ang magpupuno nito ay ang Diyos. Amen. So, pagpalain tayo ng Panginoon, hoping na sa mga panahong hindi tayo magpangita, ang bawat isa ay patuloy na ilagay ng Diyos sa mabuting kalagayan. Amen. Yes, Lord. Amen. So sa ating paksa mga kapatid, nating pag-usapan, sa oras na ito, natin kinuha in the book of 3 John chapter 1, verse 2. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health even as thy soul prosper. Minamahal, aking dinadalangin, I wish, aking hinihiling, na sabi rito, na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka, bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Ating pag-usapan mga kapatid sa oras nito ay ating pamamagatang a threefold blessing. Threefold, parang ang tatlong lupi ng pagpapala. Yan po ating pag-usapan mga kapatid. A threefold blessing. Amen. So dito ay makita mga kapatid ang ipinahayag ni Juan sa kanyang ikatlong sulat sa 3 John chapter 1, natin kinuha mula sa verse 2 hanggang verse 4. Amen. Na ang kanyang dalangin, ang kanyang hiling na ang bawat mga manampalataya ay guminhawa. Amen. Amen. Of course, I believe mga kapatid na ito naman talaga ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay na tayo ay guminhawa. Amen. And in fact, from the Old Testament up to New Testament, ito yung pinangako ng Panginoon sa bawat mga manampalataya. Nating mabasa yan sa aklat ng Joshua. Ang Panginoon ay nangusap kay Joshua na sabi sa mga talatang ito ay only be strong. Joshua chapter 1 verse 7. Okay. Sapagkat naniwala akong lubos mga kapatid na bahagi ng pangako ng Diyos ang tinatawag na pagkaginawaan o tinatawag na pagpapala. So hindi lamang ito sa material, hindi lamang ito sa spiritual, maging sa pangangatawan. Amen. Ay gusto ng Diyos mag-enjoy tayo sa isang uri ng kaginawaan o sa uri ng pagpapala. Amen. Nasabi nito, only be strong and be courageous. Sabi niya, magpakalakas ka lamang at magpakatapang. That thou mayest observe to do
according to all the law. Amen. Na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na inutos sa iyo ni Moses. Amen. So, dito mga kapatid, ipinahayag ng Diyos kay Joshua na siya'y magpakatapang, Amen. magpakalakas, at isagawa mo ayon sa buong kautusan na inutos sa iyo ni Moses na aking lingkod. Ano mga kapatid? Ang pinaalala ng Diyos kay Joshua, yung mga kautusan. Yung mga palatuntunan na ibinigay ng Diyos kay Moses at ipinahayag sa bayan. Nasabi dito, isagawa mo ang lahat ng ito. Buong kautusan na inutos sa iyo ni Moses na aking lingkod. Sabi dito, huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa. Amen. Amen? Amen. Upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan, sabi dito, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. Huwag ka daw liliko sa kaliwa o liliko sa kanan, upang kung saan ka man pumaroon, ikaw ay guminhawa. Amen. Amen. So, ibig sabihin mga kapatid, ang kaginawaan ay merong kinalaman ito sa paglilingkod sa Diyos. Kaya nga, merong gantimpala. And I believe mga kapatid, habang ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, ang Diyos ay patuloy na nagagantimpala. Amen. Kaya nga hindi na dapat natin katamaran ang paglilingkod sa Amen. Diyos. Magpatuloy Hallelujah. tayo mga kapatid at gawin ang kalooban ng Diyos at bahala ang Diyos gawin ang kanyang gawa sa ating mga buhay o ang kanyang plano sa ating mga buhay. Habang ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, gagawin naman ng Diyos ang kanyang mga pangako. Amen. Amen? Amen. Lalo sabi ng Diyos, I am with thee. Ako ay sa iyo. At ito'y napakainam na pangako ng Panginoon. Amen? Kung tayo ay tumanggap ng ganitong pangako, napakainam ang ating kalagayan sapagkat kung ang Diyos ay nasa atin, kompleto tayo sa lahat ng mga bagay sapagkat ang sabi ni Pablo, kay Kristo, sa Diyos kompleto ang bawat sa atin. Amen. Amen? Sapagkat siya ang lahat-lahat sa atin. Kapag ang Diyos ay nariyan, naniwala kung lubos mga kapatid, ay may mga kaginhawaan. At tayo ay tinuturuan ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga salita na tayo ay mag-stick o manatili sa kanyang kalooban o sa paggawa ng mga bagay na kanyang inutos sa atin upang ang bawat isa sa atin ay lingapin ng Diyos. Tingnan niyo mga kapatid, ang Genesis chapter 39 verse 2, and the Lord was with Joseph. At ang Panginoon ay sumasa kay Jose. And he was a prosperous man. He was a prosperous man. Pero makita niyo mga kapatid sa kanyang sa kalagayan sa buhay ni Joseph, nabilanggo siya. Pero kahit doon sa bilangguan, ang Diyos ay sumasa kay Joseph. And we know the story, mga kapatid. At kahit man nandun pa lamang siya sa bahay ni Potiphar, mula sa pagkakalipin, kinuha siya ni Potiphar upang ilagay na taga-pamahala ng kanyang tahanan, ang sabi ng banal na kasulatan. At habang nandoon si Joseph, sabi ng Bible, ang sambahayan ni Potiphar ay pinagpala. Amen. Bakit? Sapagkat si Jose, na anak ng Diyos, ay naging tagapangasiwa. At ang sabi dito, and he was a prosperous man. Sabi sa Tagalog ay, siya ay, at naging lalaking mapalad. Amen. Okay? Of course, alam natin mga kapatid, ang bawat tao na may Diyos, mapalad. Amen. Hallelujah. Amen? Yes. I agree sa bagay nito sa salin ng Bible na sabi niya, at siya ay lalaking mapalad sapagkat ako niniwalang lubos, ang tao, ang lalaki na may Diyos sa buhay, ang babae na may Diyos sa buhay, ay mga taong mapapalad. Hallelujah. Amen. Sapagkat ang Diyos, hallelujah, Hallelujah. ang lahat sa kanila. Amen. But ang sabi ng English is, he was a prosperous man. Hindi lang basta mapalad, kundi taong maginhawa. Amen? Pero andyan mga kapatid, ang kalagayan ni Joseph ay isang alipin. Tagapangasiwa lamang sa bahay ni Potiphar. But the Bible says, sabi nito, he was a prosperous man. Bakit mga kapatid?
kahit na siya ay pangkaraniwang tao, sabi natin, o isang alipin, okay, tagapamahala lang ng bahay ni Potiphar, pero ang lahat ng kanyang ginagawa ay pinagpala. Amen. Amen? Amen. And he was in the house of his master, the Egyptian. So pinagpala siya. At dumating sa punto, ang sabi ng banal na kasulatan, ang lahat ng mga tinatangkilik ni Potiphar ay ginawa siyang tagapamahala, maliban lamang sa kanyang asawa. Ibig sabihin, lahat, mayroong kapangyarihan si Joseph sa lahat ng pag-aari ni Potiphar, pero wala, hindi lamang sa kanyang asawa. Amen. He was a prosperous man. Sapagkat ang Diyos ay sumasa kanya. Amen? At isa pang character ng Bible, titignan na natin mga kapatid ang ilang mga bagay bago tayo magpatuloy. At isa pang character ng Bible, si Isaac. Si Isaac ay isang taong pinagpala ng Diyos, pinaginhawa ng Diyos. Dahil sa mga panahon na sila ay namumuhay doon sa ilang estranghero, ang sabi ng banal na kasulatan, naghukay si Isaac ng isang balon na kung saan ang balon na yon ay tuburan. Kumbaga nasentruhan niya yung tuburan. Pero ang mga tao, kahit anong hukay nila, hindi sila makahukay ng balon na mayroong source ng tubig. Tama? Yes. Amen. Okay? At dumating sa punto na makahukay siya, nagalit yung mga tao, sapagkat estranghero lamang si Isaac sa lugar na yon, nagalit ang mga tao, inaway si Isaac, at sa palibasa si Isaac ay hindi taong magulo, pinaubayan ni Isaac yung balon na yon. Yes. Amen. At lumipat sa isang dako, naghukay uli, at nakahukay uli ng tuburan. Amen. Hallelujah. Amen. Yes, Lord. Amen? Sapagkat ang lahat ng hawakan ng isang anak ng Diyos, amen, na ibinigay ang kanyang sarili sa Diyos, Amen. pinagpapala ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Kaya pinaubaya ito ni Isaac. Sapagkat alam niya kung paano nakahukay siya ng tuburan ng tubig, makahukay uli siya ng tuburan sapagkat ang Diyos ay sumasa kanya. Amen. Ay, mga kapatid, doon sa disyerto ay napakahirap makakuha ng tubig. Amen. Amen. Pero hindi naging mahirap kay Isaac. Bakit? Sapagkat meron siyang Diyos na kanyang pinaglingkuran. Amen. Sapagkat bahagi ito sa buhay Christian. Amen. Amen? That's why ang banal na kasulatan, ang isang taong tapat na nabubuhay sa salita ng Diyos, pinagpapala ng Diyos. Amen. Yung mga taong kung saan ay nakikinig, naglilingkod sa Diyos, Yes, Lord. ay pinagpapala ng Diyos. Amen. In the book of Job, chapter 36, verse 11, sa aklat ng Job, 36, talatang 11. Okay. At huwag niyo kalimutan mga kapatid, ang ating pinag-usapan is about a threefold blessing. Pero ang pagpapala ng ating Panginoon ay merong kinalaman sa pagsunod. Amen. Okay? Ang pagpapala ay merong kinalaman sa pagsunod. Amen. Diba? Ang sabi ng Deuteronomio, kung di ako nagkakamali, ang sabi doon, kapag ikaw ay sumunod, ay pagpapala. Pero kung ikaw ay sumuway, sumba. Yes. Amen. Amen po ba? So nakarang Sunday, pinag-usapan namin about a key of blessing. Habang tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, ang Diyos ay magpapala. Amen. Ang ginagawa natin ang ating obligasyon bilang mga manampalataya, ang Diyos ay mayroong inilaan ng mga biyaya at pagkapal. Amen. Kaya sabi nito, if they obey and serve Him. Okay? If they obey and serve Him, they shall spend their days in prosperity. Okay? Kaya, ang Bible ay nagpapahayag, si Abraham ay pinagpala ng Diyos sapagkat si Abraham ay sumunod. Si Isaac ay ganun din. Si Jacob ay ganun din. Habang sila ay gumagawa ng kalooban ng Diyos ay sumusunod, kanilang ini-spend, kanilang ginugugol ang kanilang mga araw sa kaginhawaan. Amen? And their years in pleasure. So if they obey, kung sila ay susunod, makikinig at maglilingkod sa Kanya. Dito ay, sa English ay, if they obey, sa Tagalog ay,
kung sila'y makinig. Pero sa English, diretsahan, if they obey. Sapagkat may mga nakikinig, pero hindi sumusunod. Amen. Amen. Amen? Amen. Pero kapag sinabing if they obey, kapag sinabing obey, ibig sabihin, nakapakinig na ito. Pero hindi lang sila nakinig, kundi sumunod. Amen. Kaya dito ay direktahan, if they obey and serve Him, they shall spend their days in prosperity. And in their years in pleasure. Kaya sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, amen? Sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, merong kaakibat na kaginawaan, may kaakibat na pagpapala. Okay? At itutunghayan mga kapatid ang triple blessing sapagkat bahagi ito na dapat nating maranasan sa ating mga buhay na tayo ay guminhawa hindi lamang sa spiritual. Amen? Amen. Hindi lamang sa mga spiritual na bagay. Of course, tayo ay nagagala. Amen? Sapagkat tayo pinagpala ng Diyos sa Kanyang salita. Amen. Tayo nagagala sapagkat pinagpala tayo ng Diyos, pinaginhawa tayo ng Diyos sa mga spiritual na pagpapala. Sa spiritual na mga bagay, pinagpala tayo ng Diyos, pero hindi lamang sa ganitong klase ng pagpapala, kundi ang pagpapalang mga material. Amen. Okay? Pinagpala, sabi ng banal na kasulatan in the book of Ephesians, ang unang pagpapala. Ating pinag-usapan is about a triple blessing. In the book of Ephesians, chapter 1, verse 3. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus, who hath blessed us with all spiritual blessing in heavenly in heavenly places in Christ. Sabi dito mga kapatid ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Epeso, purihin ang Diyos at Ama ng Panginoong Jesucristo na nagpala sa atin. Sino dito mga pinagpala? Spiritual. Amen. Dahil kung hindi tayo pinagpala spiritual, of course, wala tayo dito mga kapatid. Sapagkat tayo ay pinagpala ng Diyos spiritually, sabi ng Bible, sabi ni Pablo, in heavenly places, who have blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Doon sa makalangit na dako. Kaya nga napakasarap na ang bawat isa ay makaupo doon sa makalangit na dako, sapagkat kung ikaw ay nakaupo sa makalangit na dako, hindi ka pagkukulangin ng Diyos sa mga spiritual na mga pagpapala. Amen. Kaya ito isa napakailang na maging karanasan ng bawat mga manampalataya. Na ikaw ay makaupo sa makalangit na dako, sapagkat kung ikaw ay nariyan, hindi ka pagkukulangin ng Diyos sa mga spiritual na pagpapala, meron ka sapat na lakas, meron ka sapat na wisdom, para ikaw ay makapamuhay ng kalooban ng Diyos, hindi makapamuhay na kagaya ng sanlibutan. Amen. Alam niyo ang problema mga kapatid, sa mga manampalataya hanggang ngayon ay nabubuhay pa sa mga pagsaway Amen. sa kalooban ng Diyos dahil ang kanilang kalagayan, hindi nila naranasan yung spiritual blessing. Amen. Okay? Sapagkat ang pinagpalang spiritual, makikita yan sa kanyang katawan. Amen. Makikita yan sa mga pananamit. Amen. Kaya nga sabi ko pa ng mga nakaraan ko, kukwento ating mga kapatid, pagpunta ng hospital, may surprise. Amen. Kasi hindi alam na nandun pa lang mga kapatiran, so surprise. So nagpapakita lang yung mga kapatid na walang spiritual blessing. Amen. Sapagkat I believe, yung mga pinagpala sa spiritual na pagpapala, makikita yan sa kanilang pamumuhay, makikita yan sa panamit, kaya kahit saan man sila pumaroon, ang mga tao ay kanilang makikita na ang spiritual na pagpapala ay tinamo ng isang Kristyano sa pamagitan ng kanyang pamumuhay. Amen. At kapag ang tao pinagpala spiritual, amen, meron siyang kapayapaan. Amen. Tama? Amen. Kapag ang tao pinagpala spiritual, may kapalatagan siya. Kahit gaano man kalaki ng mga problema, mga karamdaman man, mga kabigatan man ang dumating sa kanilang mga buhay, ang taong pinagpala spiritual, may kapayapaan siya, may kapalatagan siya, sapagkat alam niya, ang Diyos sa mga pagkalihan sa lahat ay mag-carry
espiritual, ang kanyang mukha, ang kanyang buhay, punong-puno ng kabigatan. Yes. Amen. Kaya yung mga taong masyadong problematic, kulang sa pagpapalang espiritual. Yes. Amen. Yes. Amen. Kulang sa pagpapalang espiritual. Sapagkat ito yung bagay na gusto kong makita, mga kapatid, na unang ginagawa ng Diyos sa isang manampalataya, pinagpapala ka espiritual. Amen. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Sa liputan, ang pagpapala na kanilang tinanggap yung mga material na bagay. Yes. Pero nasaan sila ngayon? Malayo sa Diyos. Yes. Sapagkat ang Panginoon ang pahayag kung nasaan ang kanilang kayamanan, duroon ang kanilang puso. Pero tingnan nyo sa mga manampalataya, ang unang ginagawa ng Diyos sa atin, pinagpapala tayo espiritual, at para tayong pagpalain, kinakailangan makaranas tayo ng isang karanasan na makaupo sa makalangit na dako. Amen. Sapagkat yun ang paraan ng Diyos to bless us spiritually. Anong paraan ng Diyos para pagpalaan ka spiritual? Ang paupuin ka muna niya sa spiritual, sa heavenly places, I mean. Okay? Doon makaupo sa makalangit na dako. At yun ang unang ginawa ng Panginoon sa bawat mga manampalataya. Nung tayo patay pa sa kasalanan, inibig na tayo ng Diyos. Amen. Tignan niyo mga kapatid ang talatang ito. Ephesians chapter 2. Sabi ng Bible, verse 5 o verse 3. Ito yung bagay na unang-unang ginawa ng Panginoon. Sabi niya, sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman ng ibang panahon ay nakabuhay sa mga kahalayan ng ating laman. So, ibig sabihin, mga panahon na kalipas, walang karanasan sa gawa ng Diyos. Amen. Tama ba, mga kapatid? At alam natin kung anong klaseng buhay tayo meron ng mga panahon wala pa tayong Diyos. Alam natin, hindi may kakila kung saan tayo nagbababad ng mga panahon na yun. Hindi may kakila kung saan natin ginugugol ang ating mga panahon na wala pa tayong Diyos sa buhay. Kasi sabi ni Pablo, sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman ng ibang panahon, yung nakalipas na panahon, na mabuhay sa mga kahalayan ng ating laman, na ating ginagawa ang mga pita ng laman at ng pag-iisip, at tayo nooy katutubong mga anak ng kagalitan, Yes. gaya naman ng mga iba. Amen. Tama? Amen. Amen? Amen. Mga Hallelujah. anak ng kagalitan, gaya naman ng iba. Pagdating ng verse 4, ngunit ang Diyos. Yung salitang ba. Okay? Yung ating buhay sa mga nakalipas, nabubuhay sa kasalanan. Pero yung salitang ba, ngunit, ang pinapakita ng mga kapatid na kung ang Diyos ay hindi gumawa, hindi tayo mag-enjoy ng mga spiritual na pagpapalaan. Amen. But God, sabi nito, who is rich in mercy. Yes. Amen. Hallelujah. Amen? Amen. At tayong lahat ay dapat na magalak, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Dahil ang biyaya ng Diyos ay sagana. Amen. Ang Diyos ay mayaman sa awa. At Amen. dahil ang Diyos ay mayaman sa awa, ang Diyos ay handang magpatawad kanino sa bawat isang nagpapakumbaba, sa bawat isang lumalapit sa Diyos, sa bawat isang kumikilala na siya'y nagkamali. Amen. Amen. Dahil ang Diyos, walang awa na ibibigay sa mga taong hindi marunong magpakumbaba. Yes. Amen. Kaya nga sabi ng aklat ng Isaiah, ang Diyos ay malapit sa kanila na may bagbag na puso at pagsisising diwa. Amen. Ang Diyos ay malapit doon sa mga taong kapag sila ay nagkamali at inadmit ang pagkakamali, humihingi ng tawad. Ang Diyos ay malapit doon sa mga tao, pagkatapos magkamali, of course, mga panahon na kalipas, para bang baliwala at sinaway at kumbaga pinalo ng Diyos at ma-recognize ang kanilang pagkakamali, ang Diyos ay malapit sa kanila. Amen. Handang ano? Handang magpatawad. Amen. But God who is rich in mercy, ngunit ang Diyos palibhas ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang inibig sa atin. Bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating kasalanan. Amen.
tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo. Sa pamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Amen. Sa pamagitan ng biyaya, tayo'y nangaligtas. At tayo'y ibinangong kalakip niya. Amen. Amen. At tayo'y binangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Amen. Lord. Kaya sa piling ng Panginoon, merong kaginawaang espiritual. Amen. Hallelujah. Saan yun, mga kapatid? Sa makalangit na dako. Amen. Amen? Amen. Kaya pala tayo ay makaranas ng itong klaseng karanasan na makaupo doon sa makalangit na dako. At ini-encourage ko ang bawat mga manampalataya, kung sino man na hindi pa nakaupo sa makalangit na dako, inisal mo ito sa Panginoon, sapagkat kung ikaw ay makaupo sa makalangit na dako, may kapayapaan ang buhay mo, may kagalakan ang buhay mo, may kapanatagan ang buhay mo. Amen. Amen. Sapagkat doon ay merong spiritual blessing. Kaya sabi ni Paul sa kanyang sulat doon sa ating binasa kanina sa Efeso, purihin ang Diyos, ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo na nagpala sa atin sa makalangit na pagpapala. Okay? So, ito yung bagay na unang ipinakita ng banal na kasulatan kung ating titingnan ang ating text. Because I believe, ito yung kondisyon, kalagayan ng isang tunay na manampalataya. Pinagpala, pinaginhawa, spiritual. Amen. Okay? Pero kung yung titignan, mga kapatid, ang 3 John chapter 1, verse 2. Minamahal aking dinadalangin. Sabi niya, minamahal aking dinadalangin na sa lahat ng mga bagay, I wish, para bang sa birthday na merong mga wish ang mga tao. Ito si Paul, si Juan, meron siyang wish, meron siyang kahilingan. Sabi nito, aking idinadalangin, aking inihiling, na sa lahat ng mga bagay, guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Amen. So anong unang karanasan ng isang manampalataya sa pagginhawa? Ano ang unang guminhawa? Sapagkat ay merong pinapakita nito, gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. So meaning to say, una nang naranasan ng isang manampalataya ang espiritual na kaginhawaan. Amen. Amen. Okay? Amen. Kaya I believe, mga kapatid, ang isang tunay na mga manampalataya, pinagpala espiritual. Amen. Okay? Ang tunay na anak ng Diyos na nakakaranas ng mga pagkilos at paggawa ng Diyos, ito yung pinaginhawa espiritual. At dahil lagi silang nasa espiritual na kalagayan, kaya naman lagi silang inaabot ng Diyos. Amen. Amen? Kaya ito isang magandang kondisyon, kalagayan ng mga manampalataya sa bawat mga panahon na kagaya nito. Amen? Yung ating mga sarili, yung ating mga kondisyon ay maayos sa harapan ng Diyos. Spiritually speaking. Amen. Amen? Dahil may mga pagkakataon, bisan ang ating mga kaluluwa, hindi nakaranas ng kaginhawaan kapag meron tayong tinatagong kalikuan. Amen. Ang Book of Proverbs ay nagpapayag, ang nagtatago ng kalikuan ay hindi iginhawa. Amen. Kaya may mga pagkakataon na pasimula ng gawain hanggang sa matapos ang gawain, may mga pagkakataon na ang isang Kristiyano walang Espiritu ng Diyos na naranasan sa kanyang buhay sapagkat merong kasalanan doong itinatago sa loob. Pero kung kanyang, bagamat siya'y nagkamali, pero kinumpes niya sa Diyos, hiningi ng tawad sa Diyos, at siya nagpapapapa sa Diyos, humingi sa Diyos, na-restore mo sa akin ang kagalakan, hindi siya lalagpasan ng Diyos sa mga panahon na kagaya nito, sa bawat panahon na gawain, merong Diyos na kakatagpo sa kanya, sapagkat yun ang hinahanap ng Diyos. Pero kung magtago ng kalikuan, hindi giginhawa. Amen. Tama ba mga kapatid? Yes. Amen. Amen. Okay? Ang nagtatago ng kalikuan ay hindi giginhawa. Amen. Kaya sa pakiramdam mo, sa pagkataong loob mo,
alam mo, sa bawat mga pagkakataon, sa mga panambahan, alam mo, walang Diyos na kumikilos. Ramdam mo yan, sapagkat merong something sa puso mo. Merong something doon sa loob mo na nagiging dahilan upang ikaw ay hindi abutin ng Diyos. Amen. Amen. Pero tingnan niyo mga kapatid, kapag ang bawat mga manampalataya, mula sa unang bahagi ng upuan hanggang sa likuran, kapag ang ating mga kaluluwa, pinaginhawa ng Diyos espiritual. Kapag ang ating mga kaluluwa ay nasa tamang kondisyon sa bawat mga panahon ng gawain, ikaw ay inaabot ng Diyos. Amen. Pinagpapala ng Hallelujah. Diyos. Amen? Pero yung mga taong walang karanasan sa espiritual na kaginhawaan, wala lang sa kanila. Kaya hindi nakapagtaka, Brian Mayer, sabihin na una, nang malaman na wala ng bag ng ambay, Amen. mga nakaalam kasi iniisip bag, mahalaga, hinahanap eh. Pero nung marinig lang pala, songbook lang tsaka Bible, bigla yung pangamba nila, yung ano, nawala. Wala. Para kasi sa kanila, Bible lang pala. Songbook lang pala. Amen. Yes, para sa kanila, walang halaga. Amen. Pero yung sa isang taong pinagpala ng Amen. Diyos, Hallelujah. pinaupo Amen. sa makalangit at dako, mahalaga yun sa pagkasalita ng Amen. Panginoon. Hallelujah. Atin ay songbook, mga Glory. kapatid, Hallelujah. sa Diyos, mahalaga sa Amen. mga anak ng Diyos. Hallelujah. Kaya mahalaga sa atin ang Biblia, mahalaga sa atin ang Amen. songbook. Hallelujah. Sapagkat yan ay paraan ng Diyos para pagpalain tayo espiritual. Amen. Hallelujah. Amen. Kaya sa mga pagkakataon na kagaya nito, merong revival sa ating mga puso. Amen. Hallelujah. Sapagkat pinagpamala ng Diyos is spiritual. Amen. Amen? Amen. So, ito yung bagay na ipinapakita ng banal na kasulatan. Yes, Lord. Kagaya ng paginhawa ng iyong kaluluwa. So, una na sa lahat, yung spiritual prosperity. Pag sinabing prosperity, kaginhawaan, ibig sabihin, hindi ka pinagkulang sa spiritual. Amen. Amen? Amen. Pag sinabing kaginhawaan, ito yung bagay na nararanasan na hindi ka nagkulang o pinagkulang. Ikaw ay nasa mainam na kalagayan sapagkat ang kabaligtaran ng kaginhawaan ay kahirapan. Amen. Yes. So may mga taong ang naghihirap ang kanilang mga kaluluwa. Tama? Pero tayo, pinaginhawa ng Diyos. Amen. Pinagpala ng Diyos sa mga espiritual na bagay. Kaya sabi ni Juan, kagaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. At ang pangalawa, itong kanyang dalangin na na guminhawa ka. Amen. Ano yung tukoy na guminhawa ka? Ibig sabihin, ito ay tumutukoy sa ikalawang uri ng pagpapala, walang iba kundi ang material na pagpapala. Amen. At ito'y binanggit ng banal na kasulatan in the book of Psalms, chapter 1, verse 1. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. Amen. Sapagkat ang payo ng masama ay salungat sa kalooban ng Diyos. Amen. Di ba? Pag may mga bagay nga na ginawa ang tao sa iyo, ang payo ng Biblia, payo ng mga nampalataya, ibigay mo na lang sa Diyos, bahala na lang ang Diyos. Pero ang payo ng masama, kasuhan mo. Gantihan mo. Di ba? Yun yung payo. Lumabalan ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. Hindi tumatayo man sa daan ng mga makasalanan. Okay? Kaya sa daan ng mga makasalanan, amen, ay wala rong isang anak ng Diyos. Amen. Paano yung pastor? Yung dinadaanan ng mga masama, dinadaanan din natin. Yun ba ang tinutukoy doon? No. Ang tinutukoy ng banal na sulat ang daan ng masama. Ibig Amen. sabihin, iba ang lakad ng taong masama. Amen. Tama? Iba ang lakad ng taong madumi. Amen. Kaya sabi roon, sa ang awit na watching you, sabi doon sa isang lyrics na huwag ka daw lalakad sa daan ng kaaway. In the path of the hope. Yung daan ng kaaway, huwag ka daw lumakad doon. Sapagkat ang daan nila, daan ng mga masama, ay daan
daan ng katulan. Amen. Tama ba mga kapatid? Amen. Amen. So, ang tinutukoy doon, yung daan ng mga makasalanan, huwag kang tatayo doon. Dahil makikita mo ang kasamaan. Yes. Amen. Ha? Pagkagaling sa Tumalaytay, ang mga tao nandoon sa plaza, sa Alonso, punong-puno gayon, pati kalsada. Halos wala nang madaanan sapagkat nagkakasadya ang mga masuwayin sa Diyos. Amen. May mga manampalataya ba? Buwa daw? Buah. May napahala? May nakapag-video pa? Tinuyo kayo. Kasi, sapagkat ipinapakita lang ang enjoyment ng mga taong walang Diyos ang kinikilala, ang enjoyment ng mga taong walang alam sa kalooban ng Diyos, yung mga ganong mga celebration. Amen. Iyon ang enjoyment nila. Doon sila masaya. Kaya sabi ko habang nagbibiyahe kami, ganyan talaga. Basta may marumi, may mga langaw. Amen. Amen. Doon sila nag-enjoy. Pero ang mga anak ng Diyos pinagpala, spiritual, iba ang enjoyment nila. Ang enjoyment nila ay sa presensya ng Diyos. Glory, Kahit hallelujah. pagod sila, kahit problemado sila, ang enjoyment nila ay sa presensya ng Diyos. Sapagkat alam nila, sa presensya ng Diyos, may kapahingahan sila. Amen. Hallelujah. Amen. Amen? Pero yung mga taong hindi pinagpala spiritual, pag may mga problema, nagmumukmuk sa bahay. At kapag hindi na makayanan, nagbibigti. Amen. Pag hindi na makayanan, nabubuha. Salamat sa Panginoon. Wala pa naman ako nakita manampalatayang nabuang. Para sabihin, oh, dating entan yan, oh. Alam mo bakit ito ganyan? Hindi na kayanan ng problema. See? Yun ang tendency. Kapag hindi na makayanan, yung mga problema, sinisikap na resolbahan, hindi malaman ang gagawin. So, bumibigay ang kanilang kaisipan. Pero sa mga anak ng Diyos, meron tayong kapayapaan. Amen. Amen. So, ang isang manifestation, ang isang kalagayan na makikita sa isang taong pinagpala espiritual, meron siyang kapayapaan. Amen. 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 At pangalawa, meron siyang kagalakan. Amen. Sa kabila na napakaraming mga kalungkutan, may kasiyahan. Amen. Amen. At hindi maintindihan ng maraming mga tao sa pagsasabi, ano ba naman ito? May mga problema na, nakangiti pa. May mga problema na, sige pa rin, ang balik-balik sa gawain. Yes, sir? Yes. Hindi maintindihan ng maraming mga tao. Dahil para bang iniisip nila, dapat dapat gawin mo ng solusyon, ang mga problema, gawin mo ng mga bagay. Pero tayo mga kapatid, ang solusyon natin ay ang Diyos. Amen. At tayo sumasampalataya sa mga panahon na kagaya nito, kahit meron tayong mga problema, meron tayong kapayapaan dahil alam natin ang Diyos na nag-resolbahan ng mga problema Amen. ay nandito sa ating kalagitnaan. Amen. Hallelujah! Hallelujah! Amen. Ay sa ating kalagitnaan ang Diyos na nag-resolbahan ng mga problema. Kaya sabi niya, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. Amen. Ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni naupo man sa upuan ng mga manglilibak. Amen. Amen. Yung iba masyadong legalistic yun sa upuan. Pag sinabi upuan ng manlilibak, yung inupuan ng mga manlilibak, hindi mo na pwedeng upuan. Eh paano yan? Kahit sa bus eh. Labas. Ano ba? Amen. Okay? Pag sinabi kasi upuan, sumisimbolo yan sa isang posisyon. Amen. Diba? Upuan sa, alam doon sa Malacanang, yung upuan dyan. Okay? Kapag ang isang lalaki o babae nakaupo dyan, nasa posisyon siya. Kasi yung upuan na yun ay sa presidente. Okay? Kaya sumisimbolo yan sa posisyon. Inuupuan. At sa kalagayan ito, mga kapatid, makita natin ang mga tao na kung saan ay nakaposisyon doon sa pagiging isang manlilibak. Amen?
Hallelujah! So, ibig sabihin, huwag kayong gumaya sa kanila. Amen. Amen. Hayaan nyo sila. Kaya sabi ko sa church, wala akong problema kung ang manlibak ay hindi manampalataya. Pero ang problema ko, kung ang manlibak Mananampalataya. ay hindi mo problema kung mag-question ang hindi manampalataya. Pero ang problema, kung ang mga manampalataya mag-question. Amen. Kasi, hindi problema yung persecute ka ng hindi manampalataya. Natural yan. Dahil sabi ng Panginoon, ang alipin ay hindi dakila sa Panginoon. Kung ginawa sa akin, gagawin din sa iyo. Natural, persecute ka ng hindi manampalataya. Amen. Pero kung ang manampalataya ang mag-persecute siya, Amen. yan ang malaking problema. Kaya sabi ko sa inyo karaan sabi sa akin, si Pastor, ganyan ka si Pastor eh. Pag mag-ano yan ng pledge, sa pilitan, believe mo yan. Pero okay nga lang, sabi ko okay lang yan kasi wala naman yun eh. Hindi naman yung manampalataya. Yun talaga sabihin na marami. Amen. Pero ang problema, kung may mga manampalataya, magsabi. And then, kinakailangan i-prove nyo muna yan sa inyong sarili. Kailan? Amen. Nang sabi, yan ito yung pledge mo, pledge mo kinakailangan gawin mo yan, bigay mo yan. Kundi, ayon sa ating pinasya na Amen. Amen. Well, I believe, ang mga anak ng Diyos ay hindi mahirap panaingan. Pagdating sa gawain ng Diyos, pagdating sa ministeryo, pagdating sa ambagan ng mga anak ng Diyos, ay hindi mahirap sundin sa bagay dito sapagkat ito'y bahagi ng ministeryo. Sapagkat alam natin, anumang ipagkaloob natin sa Diyos, merong doble pagpapalang ibinabalik ng Diyos sa bawat mga pagtatanim natin, mga kapatid, sa bawat pagbibigay, ang bawat ampakan sa gawain, merong doble pagpapala. At sinasabi ko mga kapatid, ang pagbibigay ay hindi paraan ng pagbabayad sa kabutihan ng Diyos. Amen. Dahil ang pagbibigay, kahit ano pa ang ibigay mo, hindi mo pwedeng bayaran ang Diyos sa lahat ng kanyang ginawa. Amen. Pagdating sa kaligtasan, hindi mo kayang bayaran ng Diyos. Yes. Dahil in the first place, hindi kailangan ng Diyos ang salapi. Amen. Sapagkat siya ay may-ari ng lahat ng mga bagay. Sinong gumawa ng ginto? Ang Diyos. Sino gumawa ng pila? Sino gumawa ng mga diamante? Ang Diyos ang gumawa niyan. Hindi kailangan ng Diyos ang bayad. Ang kailangan ng Diyos yung papuri ng tao na ibigay sa Kanya sa lahat ng Kanyang gawa. Yan ang kailangan ng Diyos at sa oras na ito, ibigay natin sa Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mga bagay na magbibigay ng kalungkulan sa Diyos, walang iba ang papuri mula sa ating mga labi. Kaya yung kung magbigay man tayo, hindi yan bayad. Yes. Yan hindi natin kayang bayaran ng Diyos. Sino nakalala ng ating paksa about 10,000 worth of debts? Ayan? 10,000 talent worth of debt. Yung 10,000 talentong utang na ayon sa ating pagkakakalculate, mahabang panahon mapupunuan kung babayaran. Pero pinatawad ng Panginoon. Amen. Kasi, dahil alam ng Panginoon, hindi kayang bayaran doon sa parabol na yun. Hindi kayang bayaran ng alipin ang kanyang pagkakautang. At ganoon ay pinapakita, mga kapatid, sa buhay natin. Malaki ang pagkakautang at wala tayong kakayanang bayaran, pero tayo ay pinatawad ng Diyos. Amen. 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 Okay. So sabi sa verse 2, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan niya nagbubulay siya araw at gabi. At siya'y magiging parang punong kahoy. So inilimbawa ngayon ang isang manampalataya na kasayahan ay nasa Panginoon. Amen. Nasaan ba ang kasayahan ng mga anak ng Diyos? Amen. Sa pera? No. Pag ang kasayahan nyo nasa pera, paano pag wala kayong pera? Kaya maraming tao hindi masaya kasi walang Pera. pera. Kaya nga kumisan, mahirap awitin yung ang buhay ng Kristyano. Masayang tunay. Kahit walang pera. Kumisan mga anak ng Diyos kumisan pag binabanggit masayang tunay kahit walang pera, parang hindi makakanta.
Pero ang tunay na manampalataya, ang kasayahan niya ay hindi nasa salapi. Nasa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay may kakayanan para ikaw ay pagpalain. Amen. Okay? Dahil kung ang kasayahan mo ay nasa Diyos, ang Diyos ay may kakayanan magbigay. Amen. Ang Diyos ay may kakayanan magbigay. Dahil totoo, lahat ng mga kailangan ng tao, ibinigay ng Diyos. Amen. Sino ang tao? Sinong tao ang magpalitao na kahit na isang maliit na isda, maliit na, mula sa dagat? O kahit na magpatubo ng mga pananig. Sabi ng Bible, ang Diyos ang nagbigay ng binhi sa mga mag-aani. Sa mga parauma. Ang Diyos ang lahat ang gumawa. Amen? So kaya ng Diyos magbigay. Sapagkat siya ang source sa lahat ng mga bagay, sa Kanya nagmula ang lahat. At siya'y maging parang punong kahoy na tinanim siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa Kanyang kapanahunan. Ang Kanyang dahon naman ay hindi malalanta at anumang Kanyang gawin ay iginhawa. Amen. 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 Okay? Ano sabi dito? Yung isang manampalataya, isang tao na kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan niya, nagbubulay siya araw at gabi, siya ay nilintulad sa isang punong kahoy. Ano yung punong kahoy na ito, mga kapatid? Na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang ipinapakita dito, ang isang manampalataya ng kasayahan ay nasa Panginoon na nagbubulay araw at gabi, ang kanyang kalagayan ay kagaya ng isang puno na itinanim sa siping ng agos ng tubig. Amen. Ano may imagine nyo, mga kapatid? Ang isang puno na laging inaagusan ng tubig. Maginawa ba? Amen. Amen. Hindi nyo ba alam, ang kaginawaan ng halaman ay nasa tubig? Amen. Kahit na ilang taon pa siya dyan, nakatiring, nakatanim sa lupa, kung wala siyang tubig na nasisipsip, hindi kompleto ang buhay niya. Amen. Hindi siya maginhawa. Yes, amen. Tama? Alin pa, makikita mo yung mga pagbulok, yung ang kanyang mga balat. Para bang unti-unti nang mamamatay. Bakit? Sapagkat kailangan niya ng tubig. Amen. Pero kapag ang ulan ay pumatak, hindi man natin marinig, hindi man natin makita, pero sa loob, sa kanyang sarili, ang halaman ay merong kagalakang naranasan sapagkat ang kaginawaan ay kanyang naranasan. Amen. Tama ba, mga kapatid? Amen. Sapagkat sa lahat na may buhay ay kailangan makaranas sa kaginawaan. Amen. Amen. Amen? Diba? Kaya nga kahit na nabanggit sa isang awit, pambansang awit, ibon man, may layang lumipad. Sapagkat ang kaginawaan nila ay ang mag-enjoy sa, alam mo ako dito sa ere. Pero kung nandoon sila nakakulong, hindi sila masaya. Hindi malaya. So, pinakita ng banal na kasulatan, siya ay maging halintulad sa isang punong kahoy tinanim sa mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon naman ay hindi malalanta. At anumang kanyang gawin ay iginawa. Ibig sabihin, sa bawat kanyang pagpapagal ay merong kaginawa ang magiging resulta. Amen. Amen? Yes. Meron kaginawa ang magiging resulta. Pero ang kaginawaan, ang mga pagpapalang ito, ikalawang pagpapala, walang iba kundi ang mga material na bagay ay merong kinalaman pa rin sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Diba? Sabi ng madalas natin basahin, ang Book of Book of Matthew chapter 6, verse 33. Anong sabi doon? Unahin natin ang kanyang kalooban. Ang kanyang katuwiran.
ang kanyang kaharian, ang kanyang katuwiran, at ang mga bagay na pangangailangan ay isusunod na lang ng Diyos. Yung pangangailangan, ha? Hindi yung gusto. Iba yung wants, iba yung needs. Kaya pagbibigay ng Diyos ay ayon sa ating pangangailangan. Di ba? Kapag niresolbahan ang iyong pangangailangan, may kaginawaan ba? Amen. Di ba nagiginhawaan ka kapag ang pinoproblema mo may bayaran ka, pero ito ngayon nag-provide ang Diyos ng pambayad sa bayaran, may kaginawaan, may payapa ka na. Bakit? Nandiyan na ang provision. Amen. Saka ako'y nagpapasalamat sa Diyos dahil ang Diyos ay napakabuti. Ang Diyos ay laging nariyan. Amen? Nagkakaloob ng ating mga pangangailangan, hindi man sobra-sobra, pero sapat sa ating mga pangangailangan, sapagkat ang Diyos ay nagagantimpala sa bawat isa, sapagkat inunan natin ang kanyang kaharian, ang kanyang katuwiran. Amen. At ang Diyos na nangako ay magkakaloob. Sabi ng Banal na Kasulatan, in the book of Proverbs, chapter 28, verse 19. Okay. Sabi ito in the book of Proverbs, chapter 28, verse 19. He that tilleth his land shall have plenty of bread. So, huwag niyo kalimutan, it is from the book of Proverbs, Kawikaan. Siya na nagbubukid ng kanyang lupa, o sabi sa Tagalog ay, siyang bumubukid ng kanyang lupain ay magkakaroon ng saganang tinapay. Amen. Okay. Ngunit siyang sumusunod sa mga walang kabuluhang tao ay matutukhang mainam. Okay? Siyang sumusunod sa mga walang kabuluhang tao, matutukhang mainam. Ang tapat na tao, mananagana sa pagpapala. Yes. Amen. Okay? Ang tapat na tao, mananagana sa pagpapala. Ang sa talata ng Bible sa Proverbs ay nagpapahayag na sabi niya, sa tahanan ng mga matutuwid ay maraming treasures. Sa tahanan ng matuwid ay maraming pagpapala. Pero ginamit yung word na treasures. Saan? Sa bahay ng matuwid. Hindi yan sinabi ng Biblia para bigla kayong maghukay sa inyong mga tahanan. Kaya sabi ng Proverbs, sa bahay ng matuwid, maraming treasure o kayamanan. Baka magpasimula kayo magditik-ditik, ha? Huwag niyo ma-misunderstood to. Baka magpasimula na kayo maghanap ng mga sign. Ang pinapakita ng Banal na Kasulatan, kahit doon sa tahanan mo, ay pwede kang makasumpong ng kayamanan, pero hindi ito literal na kayamanan. Amen. Kundi ito may kinalaman sa spiritual na kayamanan na pagpapala. Sapagkat kahit sa kasulok na nandoon, lumuhod sa Diyos, manalangin sa Diyos, doon may pagkakaloob ng Diyos sa iyo ng mga kayamanan na hindi kaya ipapalit sa mga bagay ng mundong ito. Amen. Ang tapat na tao, manalagana sa pagkapala. Ngunit siya nagmamadali sa pagyaman ay walang pagsalang sa lugusapan. Amen. Hallelujah. Nagmamadali. Yes. Kaya sa mga tao nagmamadali sa pagyaman kahit na sa maling paraan, Yes. may nakahandang ano yun? Pusa. Amen. Amen. Una-una na rito yung mga politiko.
Anong dahilan para dumadalagan sa pagkapulit sa isang posisyon? Hindi ka naman nila lahat. Meron ng magandang intensyon. Pero kahit anong gandang intensyon, sumasabay pa rin sa nakasanayan. Yes. Amen. Ano yung nakasanayan? Magbibigay. Okay? Magbibigay pa rin sa mga tao. Kaya sabi ko sa inyo, bilib ako sa isang politiko na kapag nagbigay, tapos ang election. Ano pagkakaiba after election and before election? Ano pagkakaiba? Ang pagkakaiba, before election, ang ibig sabihin nito, bayad ito. Kung malaki ang kanilang ibinigay, mas malaki ang tsansa nila na ang pangalan nila ang inyong isulat sa balota. Pero after election, ibig sabihin, pagpapasalamat ito sa inyong tulong na inyong ginawa. Amen. Ayun ang difference noon. Kapag ang politiko nagbigay sa panahon pagkatapos sa election, utang na loob, pagpapasalamat. Okay? So minsan, ang bagay nito ay, ang mga politiko ay dito na rin kumukuha ng kanilang yaman. Kaya kapag nangawat, kapag hindi ka talaga napalagpas, patay. Okay? Pati ba naman ang pondo ng barangay eh? Pag kinuha mo, pag pinakilaman mo, may magagalit na magagalit. Yes. Amen. Pero ang tapat na tao, mananagana sa pagpapala. Amen. Ibig sabihin, yung sa bawat araw, habang sila nagkatapat sa Panginoon, ang Diyos ay merong binibigay na pagpapala sa bawat araw. Amen. Hindi ito isang pagpapala na isahan lang. Huwag niyo isipin na ganyan. Pag material na pagpapala ang pag-usapan, ang Diyos ay nagpapala araw-araw. Amen. Amen. Ano sabi ng prayer? Give us our yearly bread. Kundi give us our daily bread. Araw-araw, may pagpapala ang Panginoon. Ang tapat na tao, mananagana sa pagpapala. Verse 22. Verse 20. Babasahin ko lang sa English, mga kapatid. But he that maketh haste to be rich shall not be innocent. Siya raw nagmamadali sa pagyaman ay hindi magiging inosente. Shall not be innocent. Pag sinabing innocent, parang, wala akong alam. Ibig sabihin, magiging matibay ito. Kaya sabi ko ngayon sa politics, kapag mas matagal na, nakaupo, mas marunong na. Is it? Verse 22, jump down sa verse 22. He that hasteth to be rich. Look at this verse. Siya nagmamadali sa pagyaman ay merong masamang mata. Ano bang klaseng mata ito? Merong masamang mata. Yes. Ano to? Takot na mata ng kapang. He that hasteth to be rich and hath an evil eye. Merong masamang mata. Ano ba tinutukoy ng gano'n na kasalatan? Ito ba yung matang mapanglait? Ito ba mga mata? He that hasteth to be rich hath an evil eye. Ibig sabihin, pawang masama lang ang kanyang nakita. Amen. Pawang kasamaan lang ang kanyang nakikitang paraan para yumaman. Dito sa baryo,
Minsan magugulat ka, malalaman mo ang mga tindahan nakasara. Wala namang okasyon, hindi naman sila naglakad, hindi sila umalis, pero nasa loob lang sila ng bahay. Alam mo yung dahilan? Kasi nag-roofing ang BIR. Nag-roofing ang BIR. At anong dahilan? Hahanapan sila ng mga license, hanapan sila ng mga receipt. Kaya dyan sa hardware, hindi official receipt ang binibigay, delivery. Alam nyo mga, delivery receipt ang binibigay dahil kapag ibibigay mo yung original, kukunin to kasi may copy yan. Kaya kapag hindi ka humingi ng resibo, at delivery receipt lang ang ibibigay, so hindi nila magagamit yung official receipt. At kapag hindi nila nagamit yung official receipt, hindi sila magkakaroon ng tinatawag na pagbayad ng tax. Tayo, mga bumibili, nagtatax tayo eh. Pero, yung mga tindahan, sa halip na, pag merong 10 na binigyan nila ng resibo, di 10 na nabawas doon, yung duplicate na yun, mananatili doon, may iwan doon, so yun ipapasa, yun ang hahanapin. Ha? So makita nyo, ang pandaraya ay nariyan. Amen. Okay? At ito yung sabi na ba nila kasulatan, maigi daw ang kakaunti na mayroong takot sa Diyos Amen. kaysa pagkakaroon ng malaking pag-aari sa masama. Than great revenues, pag sinabing revenues, without right. Ibig sabihin, ito yung mga nakaw. Kaya, maigi na lang yung konti. Pero, hindi galing sa masama. Amen. Okay? So, pinapakita naman na sa he that hastened to be rich had an evil eye. And consider not that poverty shall come upon him. Ano sabi sa Tagalog? Siyang may masamang mata, nagmamadali sa pagyaman, at hindi nakakalam na kasalatan ay darating sa kanya. Isang sitwasyon na sabi ng banal na kasulatan ay kahabag-habag. So si David ay nagpahayag pa sa ilang mga talata ng Bible. Ang oras pa, hindi ko gawin tulad. In the book of Proverbs chapter 18 verse 20. The Lord rewarded me according to my righteousness. Ginantimpalaan ako ng Panginoon ayon sa aking katuwiran. Pag sinabing ayon sa aking katuwiran, ito ay sa pamagitan ng mga gawa ni Haring David. At yung gawa ito ni Haring David, ito ay ang gawa nito ay may kinalaman sa kalooban ng Diyos. Amen. Sapagkat siya ay ginantimpalaan ng Panginoon, ibig sabihin, ang kanyang ginawa ay ang mga bagay na nagbigay ng kaluguran sa Diyos. Amen. Amen. Ano yung makapagbigay ng kaluguran sa Panginoon? Kapag ginawa mo yung mga bagay na kalooban ng Diyos. Yung mga gawain na kagaya nito, ito ba'y kalooban ng Diyos? Amen. Amen. Kalooban ng Diyos. At ito'y pagpapakita ng pag-una. Inuna natin ang kaharian. Inuna natin ang katuwiran. Iniwan natin yung pasyente, iniwan natin yung ating hanap buhay, iniwan natin yung ating mga trabaho, inuna ang kalooban ng Diyos, kaya ang Diyos ay may gantimpalang ibinibigay. Amen. Amen. Hallelujah! Yes, Lord. Sabi niya, sapagkat aking iningatan ang mga daan ng Panginoon. Amen. At hindi ako umiwalay ng masama sa aking Diyos. Sapagkat lahat niyang mga katulanan na nasa harap ko, hindi ko iniwalay ang kanyang mga palatuntunan sa akin. Ako rin naman sakdal sa kanya, at ako'y nag-ingat ng aking sarili sa aking kasamaan. Verse 24, kaya ginantimpalaan ako ng
Panginoon, ayon sa aking katuwiran, ayon sa kalinisan ng aking mga kamay sa kanyang paningin. Amen? So, yung reward na ito, yung pagpapalang ito, yung kaginawaang ito, na gusto ni Juan ay maranasan, kagaya ng pagginhawa ng kaluluwa, una, at ang pangalawa, yung material ng mga pagpapala. Amen? Kumbaga, yung ganitong mga material na pagpapala, hindi ka nahihirapang hanapin kung sa ang Diyos gumagawa ng paraan para yung mga material na pagpapala dumating sa buhay. Amen. Okay? Yung may mga taong ang hirap maghanap ng trabaho. May mga taong ang hirap makahanap ng pagkakakitaan. Pero ikaw na lang ang sumusuko sapagkat ang mga tao, ikaw ang hinahanap para ano? Para magkopra, para magtrabaho, ikaw hinahanap. Ano yan, mga kapatid? Hindi po ng Diyos sa kanilang mga puso para ano? Para ang mga pagpapala ay dumating sa buhay mo at lumapit sa buhay. Amen. Amen? Hindi ikaw yung magkakanda-ugaga sa kakahanap. Ang Diyos ang gumagawa ng mga. And I believe ito'y ranas ng mga anak ng Diyos. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Sapagkat ang Diyos nakakaalam ng ating mga pangangailangan. Amen. Amen? Amen. You see? Yes, Lord. Kumbaga, ngayon nga, ang reklamo mo ngayon, patong-patong ng apoy. Kaya no? Kay walang udong na trabaho. Ang problema nyo, walang udong na trabaho. Ang problema ng iba, walang trabaho. Amen. 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 Nakita niyo mga kapatid? Lord. Ang problema nila, anong gagawin nila sa buong maghapon? Kinakailangan gumingkang. Dahil kinakailangan nila kumain. Ayun ang problema nila. Ang problema ninyo, paano tapusin ang trabaho? Kailan matatapos ang trabaho? O di ba hindi pagpapala ng Diyos? Amen. Ay yung katawan na papagod, pero merong material na pagpapala. Hallelujah. Saya sabi ko, ang trabaho ay bahagi na sa buhay ng tao, pero yung trabaho ay hindi dapat makahadlang sa paglilingkod. Amen. Amen? Amen. Kasi, hindi dapat makahadlang sa paglilingkod sa Diyos. So ito ay blessing. Yes, Lord. Pagpapala yan ng Diyos. Na ano, meron kang trabaho na hindi nagiging hadlang sa Yes, paglilingkod Lord. sa Diyos. Hallelujah. Hindi nagagalak mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah! Amen. Hindi Hallelujah. man malaki ang income. Amen. Pero makita mo ang kamay ng Diyos na gumagawa na kahit Amen. kukunti, Hallelujah. pinagkakasya ng Diyos ang mga Amen. kapapala na Hallelujah. kanyang binibigay. Amen. You see? Praise the Lord. Hallelujah. Kaya napakasarap sa bawat mga araw sa ating mga buhay, ranas natin ang biyaya ng Diyos. Amen. Ranas natin yung kabutihan ng Diyos. Yes, Lord. Amen? Ano yan? Sapagkat yan ay kasama sa mga pangako ng Diyos. Merong mga pagpapala na material na hindi sinasamahan ng Diyos. Yes. Ito yung mga material na kung saan nag-i-enjoy ang maraming mga tao pero walang Diyos sa likod ng ito. Lahat ng ito. Bakit? Huwag niyo kalimutan, si Satanas nagpapala rin. Amen. Ibibigay ko ang lahat ng yan sa iyo. Kaluwalhatian sa liputan. At sabi ng Panginoon, you cannot serve two masters at the same time. You cannot serve God, you cannot serve Mammon. Ano yung Mammon? Kayamanan. Yun daw ang kalaban ng Diyos. Yung kayamanan. Kaaway. You cannot serve God and Mammon. Because yan ay contrary. Kalaban. Kung hindi tama ang puso. Amen. Kaya sabi ng Panginoon, napakahirap sa isang umaasa sa kayamanan ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Sa Matthew, ang sabi, napakahirap ang mayaman pumasok. Pero pagdating ng Lucas, ang sabi doon, napakahirap sa isang tao na umaasa sa kayamanan ang makapasok sa kaharian. Amen. Amen? Amen.
Kaya tayo, wala tayong inaasahan kayamanan. Lord. Kaya hindi mahirap pumasok ng langit. Amen. Amen. Dahil kung may kayamanan tayo, baka dumating sa punto, ayaw ko nang umalis. Yes. Kasi, baka ayaw na umalis sa magandang bahay mo. Kaya yung mga bahay natin, hindi mo nakapanginayang iwanan. Amen. Yes, Sa Lord. bahay natin, hindi ako manghinayang na iwanan yan. Yun ang maganda bahay namin. Malaki lang pero hindi yan maganda. Lahat ng kanto niyan hindi tapos. Sa isang kwarto may naiiwang trabaho, sa kabila may naiiwan. Pero maraming kwarto, pero yung mga kwarto hindi tapos. Bala ng mga iwan magtapos na. Kaya hindi tayo hindi ni-establish sa Diyos ang ating mga puso sa mga bagay na nakikita ng mata. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ng mata, temporal yan, may katapusan. Pero tumitingin tayo sa mga hindi nakikita ng mata. Sapagkat ang hindi nakikita ng mata, ito ay eternal. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah. Praise the name of God. Amen. Amen. Kaya wala tayong panghilayangan pagdating ng panahon. Kukunin man Panginoon kung mag-rapture na sa ilang mga buwan. Hindi ako manghinayang sa motor ko. Total, di pa naman tapos ulugan. Paalala ito. Amen? Amen. Pero siguraduhin nyo lang, pag mag-rapture, wala kayong utang na iwanan. Baka maririnig nyo yung mga sigawan ng mga tao. Mga entan na to. Malis man lang, di man lang binayaran yung mga utang. Pero alam natin, may katapusan ng lahat. Amen. Amen. Amen? Some golden daybreak. Lord. School days are done. Ano ba ito sa luhod? Amen. Sa pagdating Hallelujah. ng ating Panginoon, tapos na ang lahat. Hallelujah. Amen. At tayo ay merong malaking pag-asa sapagkat hindi Hallelujah. tayo nangako. Ang Diyos ang nangako. Amen. Na sa takdang kapanahunan, papahiran niya ang bawat luha sa ating panahon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. At salamat. Nag-enjoy tayo sa mga spiritual na mga pagpapala. Hallelujah. Sa mga pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Yes, God. Amen. Kaya pagdating ng panahon, merong pagpapaalam. Paalam na mundong aming ginagalawan. Bayang aming sinilangan. Amen. Sapagkat kami paparoon. Amen. Sa kaharian ng aming Ama. Amen. Hallelujah. Amen. At doon sa kaharian ng Diyos, hallelujah, ay merong saganang kalagayan. Yes, Lord. Lugar na hindi kailanman, amen, magkukulang pa. Yes, Lord. Amen. Kasi, Amen. sabi daw lang, there's a highway, merong ang daan doon ay, awit sabi ng awit, Bulawan. Mm. At ang mga treasure hunter, hindi mailigaw doon. Mga sign. Sige, lakad-lakad ka mo kung saan yung yuso, pero doon, hindi tayo, Bulawan na. Uli ko Panginoon. Yes, kaya Lord. ang ating i-treasure na lang, hanapin yung mga anak ng Diyos. Amen. Hallelujah. Mga nakalubong pa Si Lord. sa kasalanan, ating hukayin, hallelujah. At sila, hallelujah, labas mula sa ganung kalagayan. Amen. Yes, Lord. Amen. Inap na yung mahabang panahon. Nagugugol ang mga panahon sa gayon. Panahon na para sa mga espiritual Amen. na kayamanan. Si Lord. Kaya ginantipalaan ako ng Panginoon ayon sa aking katuwiran. Ayon sa kalinisan ng aking kamay, sa aking paningin. Amen. So ito ay isang encouragement sa atin, mga kapatid, na ipinapakita ng banal na kasulatan na tayo ay guminhawa o yumaman. Amen. In the book of Revelation chapter 3 verse 18. Okay. I counsel thee to buy of me gold tried in the fire. Ipinapayo ko sa iyo na bumili ka sa akin ng ginto na dinalisay ng apoy upang ikaw ay
upang ikaw ay yumaman. Sa Lucas chapter 12, sa parabola ng Panginoon about the parable of the rich man, ang sabi doon, ang nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili ay hindi mayaman Sa Diyos. sa Diyos. Amen. Diba? At ito yung Revelation chapter 3 din. Nasabi ng ilan, hindi kami nangangailangan ng anuman. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi nyo alam, kayo ay mga dukha, mga bulag, mga hubad, mga maralita. Okay? So, sabi nila mayaman sila. At hindi kami nangangailangan ng anuman. Pero ang sa paningin ng Diyos, sila ay mga kahabag-habag. Amen. May mga pag-aangking, mga kayamanan, pero mga kabag-habag sa harapan ng Diyos. Sapagkat ang nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili ay hindi mayaman sa Diyos. And I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment, at puting damit, upang iyong may suot, upang huwag mahayag ang iyong kahiyayang kobaran, at ang pangpahid sa mata, na ipahid sa iyong mata, upang ikaw ay makakita. Amen. Amen? Ito yung payo ng ating Panginoon doon sa mga taong nagsasabing wala kaming anumang kailangan. Pero ang kalagayan nila sa harapan ng Diyos, kalagayan nila ay aba, maralita, dukha, bulag, at hubad. Sa verse 17 ng book of Revelation, sa taas lang yun. Kaya sabi niya, ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili. Sapagkat iba yung paraan ng Diyos. Amen? Sa paraan ng tao. Okay? God is working in a different way. Ang pinag-usapan sa church, sa kapitan. 3 bahagi. Hanggang part 3. Sapagkat ito yung kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat isa, ang yumaman, not in a way, kagaya ng pagyaman sa mundong ibabaw, sapagkat ang lahat ng mayaman sa mundong ibabaw, walang panahon sa Diyos. Okay? Pero merong blessing na pangako ng Diyos, ito'y pagkatapos na ikaw ay umawa, ikaw ay tuminig, ikaw ay sumunod. They that obey and serve. Okay? They spend their days in prosperity. Yung nag-i-enjoy ka, hindi lamang sa spiritual, kundi sa mga pagpapala ng Diyos na yung naranasan sa bawat mga panahon na ikaw ay nangangailangan. Amen. Amen? At ang pangatlo, at sabi doon, sabi ng 3 John chapter 3, chapter 1. At ang pangatlo dito, ang una kasi ay ang pagginhawa na yung kaluluwa, yung spiritual prosperity. Pangalawa ay material. Sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka. Amen. Ano yung mga bagay na yun? Sa lahat ng mga bagay na yung pangangailangan, ikaw ay guminhawa. Amen? Amen. At ang pangatlo ay bumuti ang iyong katawan. Amen. Yes, Lord. Sapagkat hindi kalooban ng Diyos na ikaw ay magtiis sa mga karamdaman. And I believe, walang isang manampalataya, isang anak ng Diyos, mananatili sa pagiging sakitin. Amen. Yes, maari. Sa mga panahon na kalipas, ang history ng buhay mo, masakitin ka. Pero kapag tinanggap mo sa Panginoon, hindi mananatili ganun ang kalagayan mo. Sapagkat ang Diyos ay doktor ng lahat ng mga doktor. At nais sa Panginoon, enjoy mo yung mabuting katawan. Amen. Pero kapag ikaw ay merong mabuting pangatawan, huwag mong kalimutang ibigay ang papuri sa Diyos. Sa bawat lakas sa taglay mo, kagalingan, Hallelujah. pinamamabuhat sa Diyos. Magpasalamat ka, papuri ka sa Diyos. Iwalagin mo kanyang dakilang pangalan. Amen. Sapagkat yung mga blessing na yan, a triple blessing, amen, ang nais ng Panginoon, mauwi ang kaluwalhatian sa Kanya. Yes, Lord. Sino ang pinagpala dito? Spiritual. Amen. Ibigay niyo sa Diyos ang papuri. Hallelujah. Sino ang pinagpala ng Diyos Amen. sa mga pangangailangan?
Hallelujah. Ito yung kalooban ng Diyos sa ating mga Amen. Yes, Lord. Amen? I wish above, sabi ng likod ng Diyos. Amen. Aking dinadalangin na sa lahat ng mga bagay, guminhawa ka. Okay? Amen. Bumuti ang iyong katawan, gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Ang pinakauna rito, yung spiritual prosperity, gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Ibig sabihin, merong ng unang klase ng kaginawaan o pagpapala na ating tinaglay. Ang alin? Yung spiritual na pagpapala. Amen. Spiritual na pagpapala. Yes, Lord. Pero ang kasunod nito, may kaganiwaan sa material na bagay. Amen. I'm not a prosperity preacher. Hindi ako kagaya ng marami masyadong tumututok sa mga material. Pero I believe may pangako ang Diyos ng mga pagpapala. Amen? Dahil ito nga yung hiling ni Juan. I wish above na kayo ay guminhawa sa lahat ng mga bagay. Bumuti ang iyong katawan gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Yes, Lord. Amen. So napakasarap mga kapatid na ang tatlong tupi ng pagpapala ay ating maranasan sa ating mga buhay. Amen. May mga spiritual na pagpapala, material na pagpapala, at merong mabuting pangatawan pinaginhawa sa tatlong ito. Amen. And I can assure you mga kapatid, kapag ang tatlong ito na pagpapala ay nasa atin, hindi ka taong tahimik. Amen. Amen. Hallelujah. Amen? Yes, Lord. Praise God. Yung iba nga, material lang tinanggap eh. Grabe ng lumpat eh. Yung mga nanalo, sa wawawin, di ba? May mga ganon. Material lang. Nagkaroon lang ng house and lot. Grabe ng lumpat. Pero pagdating ng panahon, yung bahay na yun, magigiba din. Sapagkat sabi ng Bible, sabi ng Panginoon, walang bato na tinayo sa ibabaw ng bato na hindi magigiba. Lahat yan masisira. Kapag ang apoy ng kagalitan ng ibagsak, ang bahay na yun masisira. Pero tuwang-tuwa sila. Pero yun ay pansamantala lang. Kung sila ay tuwang-tuwa, amen? Dahil tumanggap sila ng ganong klase pagpapala, higit na ang mga anak ng Diyos dapat magala. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Sapagkat ang nasa atin, isa mga kapatid, sapagkat ang nasa atin, may-ari ng lahat ng bagay. Amen. Hallelujah. That's why we can sing, I am a child of the King. Amen. I am a child of the King. Ako'y anak ng hari. Ako'y anak ng makapangyarihang Diyos. At kung tayo'y anak, meron tayong karapatan sa pag-aari ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Amen. Amen? Kaya tayuan mo, kapatid. Amen? Sa pangalan ng ating Panginoon, tayuan mo. Yung karapatan bilang anak. Amen. At sabihin sa ating Diyos, Panginoon, ako yung anak, kami yung anak. At hindi Amen. dapat Hallelujah. kami problema sa gasolina, hindi dapat kami problema sa kanyang mga bagay, sapagkat kami Glory, ang iyong hallelujah. anak. At karapatan namin, Panginoon, mag-enjoy sa mga Amen. lahat ng klaseng mga pagkapala. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Karapatan namin, Panginoon, mag-enjoy sa mga pagkapalang ito. Karapatan namin mag-enjoy na magkaroon ng isang malusog na pangangatawan. Yes, Lord. Amen. Amen? Tayuan natin, mga kapatid. Tayuan natin. Amen? Tayuan natin ang mga pangako ng Diyos. Amen? Lord. Sapagkat ang lugar natin, mga kapatid, ng mga manampalataya, I believe, ang kalooban ng Diyos, ang lugar natin, ay hindi ang mga hospital. Yes. Amen. Ngayon dalan, ako, to be honest, kapag ako pumapasok ng hospital, nakaramdam akong grabe ng pagkapanduyo sa katawan. Naamoy ko yung gamot, Yes. naririnig ko yung kaya kung maiwasan, hindi na ako pupunta. Pero minsan may mga pagkakataon na pupunta ka talaga. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Dahil mo kabalit, sapagkat ang hospital, semi-hell. Amen. Basahin niyo yung story ng Baba na habang siya'y pababa doon sa bottomless, sa isang balloon,
Naririnig niya yung mga ungol. Okay, narinig yung mga ungol. Ungol yun ng mga paghihirap. Kaya ang hospital, semi-heavy. Narinig mo yan ang lahat ng mga daig. Pero hindi yun ang lugar sa mga anak ng Diyos. Amen. Hallelujah. Amen. Lord. Kaya sabi ni Juan, nais ko sa lahat ng mga bagay, ikaw ay guminhawa at bumuti ang iyong katawan. Amen. Amen. Amen? Hindi natin makabuti. Pero, dumarating sa punto, yung katawan natin, kung minsan nakakaranas ng mga karamdaman, una, dahil sa kapaguran. Kasi, ang dahilan, hindi ka Superman. Kapag may time, magpahinga naman. Amen. Okay? Dahil pag inabuso mo, puro ka trabaho, wala ka nang kain-kain. Kausin ka. Pag trabaho ko ng trabaho, overpatid na. Kaya, give time din naman. Magbigay din ng pagpapahalaga sa katawan na ibinigay ng Diyos. Amen. Amen? Pangalawa, may mga karamdamang tinataglay natin sa ating mga buhay dahil ito ay palot ng Diyos sa atin. Yes. Amen. 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 Okay? Dahil ito ay saway ng Diyos kung minsan sa atin. Pero kasi minsan mga natin, let me correct mga kapatid, no? Minsan kasi, kapag may mga ganyang mga problema, mga karamdaman, ang sagot natin, kasi pasaway ka eh. Pero hindi naman lahat ng karamdaman. Amen. Pasaway. Amen. Amen. Hindi lang kung minsan eh. Oh, kasi pasaway eh. Sana mangyayari niya kung... Pero may mga karamdaman naman, bahagi lang talaga ng katawan tao, naranasan natin. Amen. Pero may mga karamdaman na ano, bunga ng ating mga pagkukulit. Amen. Nasa paraan na yan, kung minsan ginagamit ng ating mga anak, nagkaroon ng karamdaman, kaya ikaw mismo sa iyong sarili, kaya hindi ka man matinag-tinag. Tigas ka man. Pero kapag yung mga anak mo ngayon ang nasa karamdaman, grabe, luluhod ka rin pala. Ay, hindi mo naman matiis. Ikilalanin mo yung pagkakamali. Amen? At iniwala tayo mga kapatid. Ganun naman ang ginawa ng Diyos sa bayan ng Israel. Sinaway ng Diyos sila. Pero kapag sila ay nagpapakumbaba, sila ay tinatanggap ng Diyos. Pinapatawad ng Diyos. Praise the Lord. Let me read for the last time. In the book of 2 Chronicles, chapter 7, verse 14. Naka-close na yung iPad ko. Marami pang mga verse na gusto kong basahin. Pero oras ko yung going to. 2 Chronicles chapter 7 verse 14. If my people who are called by my name shall humble themselves. Amen. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamagitan ng aking pangalan. Amen. Hallelujah. Okay? So kapag ikaw ay bayan ng Diyos, tinatawag ka sa pamagitan ng kanyang pangalan. Amen. Dala-dala natin ang pangalan ng Yes, Diyos. Lord. Mga kapatid, sino bayan ng Diyos? Sino yung Hallelujah. taglay natin ang Amen. pangalan ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen. Sapagkat ang bayan ng Diyos, taglay nila, tinawag sila sa pangalan. Amen. Amen? Hallelujah. Ay magpakumbaba at dumalangin. Yes, Lord. Amen? Pakumbaba, dumalangin, hanapin ang aking mukha. Yes, Lord. Amen. Hallelujah. Okay? At talikuran ang kanilang masamang mga lakad. Amen. Praise the Lord. Sapagkat ito naman kalooban ng Diyos sa atin. Amen. Kung magkamali tayo, at ibaba ating mga sarili. Amen. At kapag tayo humingi ng tawad, then yung ating ginawa, huwag na natin ulitin pa. Yes, Lord. Hallelujah. Talikuran yung ating lakad. Amen. Pero anong kabuluhan na nagsisisi ka, pero pinaulit-ulit mo man. Yes. Ang word ng pagsisisi, metanoia. Anong ibig sabihin metanoia? To change your mind. Amen. Kaya ang taong nagsisisi, hindi niya na inuulit pa. Yes, Lord. Hallelujah. Pero kung paulit-ulit na yan, hindi na akong niwalang pagsisisi yan. Yes, Lord. Dahil ang pagsisisi, kapag totoo nagsisisi, hindi mo na uulitin. Yeah? Pag pinapalo mo kung sa anak mo, tama na ba? Hindi na po ulit, nagsisisi na ako, hindi na po ulit. Pero, sa outro, hindi yung pagsisisi. Dahil pagsisisi, meron ka ng takot upang hindi mo na gawin pang muli. Hanapin ang aking mukha
talikuran ang kanilang mga masamang lakad. Akin nga didinggin sa langit. Amen. At ipapatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Yes, Lord. Amen. Kasakit pala yung lupa nila, no? Oo. Kasakit ang lupain nila. Yung lupa na kung saan pinangako ng Diyos na kalagayan ay kagaya ng flowing with milk and honey. Masaganang lupa. Nagkaroon ng karamdaman, ibig sabihin, hindi na nagbigay ng maayo na tubo dahil sa kanilang kasalanan. Amen? Nadamay pati ang lupa. Yes. Amen. Amen. At let me, kumbaga, gusto kong ipahayag ito sa isang anggulo, mga kapatid. Aking pagagalingin ang kanilang lupain. Of course, ito ay literal na lupa na taniman nila sapagkat hindi na nagbigay ng maayong produkto. Yes. Dahil saan? Dahil sa kanilang pagtalikod sa Diyos. Amen. Pero kung sila ay dadalangin, ipapakumbaba, amen? Hanapin ang aking mukha, Amen. dadalangin at talikuran kanilang masamang lakad, akin silang didinggin sa langit. Aking pagagalingin ang kanilang lupain. Lord, Amen. Pero Hallelujah. gusto kong gamitin ito, mga kapatid. Minsan sa ating mga pagkukulang, nagkakaroon ng epekto sa lupain. Budilit iba ang ating katawan. Yes, Lord. Amen. Sapagkat ang ating katawan galing sa lupa. Amen. Hallelujah. Amen. Yes, Lord. Nang si Adan ay magkasala, sabi ng Diyos kay Adan, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Amen. Hindi si Adan ang sinumpa, kundi ang lupa. Kaya nung ang Diyos mag-utos patungkol sa pagkain ng karne, paghahandog ng mga hayop, sabi ng Diyos, ipatak, ibuhos ang dugo sa lupa. Amen. Ano pinapakita nun? It's a redemption plan. Kaya hindi kakainin ng dugo, ipapatak sa lupa, sapagkat ang dugo na yon ang siyang magtutubos sa lupa. Amen. At ito'y pagpapakita, mga kapatid, ng ang Panginoong Jesus, mabayubay sa krus ng Kalbaryo at tusukin ng tagiliran at ang dugo ay pumatak sa lupa. Yes. At tayo'y bahagi ng lupa. Amen. Bahagi tayo sa mga tinubos ng Panginoon. Hallelujah. Amen? Amen. Sino rito yung mga tinubos? Hallelujah. Amen? At ang mga tinubos, sa Hallelujah. pagdalaksulatan ay mga gagalak. Amen. Amen. Amen? Ang mga tinubos ay mga gagalak. Amen. Amen? Hallelujah. Sapagkat ang Diyos ay mabuti sa kanilang mga buhay. Akin na yan ang bawat isa sa pagtayo, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Can we shout praise the Lord? Praise the Lord. Can we shout hallelujah? Hallelujah.